Magandang gabi, mga nakikinig sa Ulap Noir. Bago ko simulan ang kwento ngayong gabi, isang paalala. Ang mga pangalan at lugar ay binago upang maprotektahan ang mga taong sangkot. Pero ang kwentong maririnig ninyo ay batay sa totoong pangyayari. Magandang gabi, Ulap Noir. Ako si Lolo Andres, 90 anyos na, tubong silangan. Ang isasalaysay ko ay isang alaala na matagal ko nang kinikimkim. Isang gabi ng piyesta, hindi para sa mga santo, kundi para sa mga nilalang ng dilim. Taong 1964, Baryo Silangan. Isang masukal at liblib na baryo sa Quezon, malayo sa siyudad Uladete. Walang kuryente at ang ilaw sa gabi mula lamang sa gasera. Doon ako lumaki, kasabay ng mga kwentong huwag lumabas sa gabi, huwag makulit sa punso, at huwag magsalita ng masama sa buwan ng Marso. Isang gabi ng Marso 25, ginising kami ng di inaasahang saya. Sinabihan ng buong baryo na magkakaroon daw ng piyesta. Pero hindi ito planado ng simbahan. Wala ni isa mang imbitasyon mula sa kura. Ang tanging abiso ay galing kay Kapitan Goryo, isang matandang lider ng baryo na matagal nang di lumalabas ng bahay. Maghanda kayo, aniya. May mga bisitang darating mula sa ibang panig ng mundo. Sa araw ng piyesta, may mga dumating na dayuhan. Mapuputla, matatangkad, may mapupungay na mata, pero kakaiba ang ngiti. Para silang hindi sanay sa liwanag ng araw. Ang iba'y may sombrero na tila ayaw masinagan. Ang mga putahe sa handaan ay hindi karaniwan. May dinuguan na masyadong itim, adobong may amoy asido, at lechon na walang mata. Kahit kami nagtataka, pero ang mga matatanda ay tuwang-tuwa. May nagsabing, matagal na tayong hindi nabibisita. Panahon na para tayo'y makilala muli. Hindi namin alam, kami pala ang handog. Pagsapit ng 12:00 ng gabi, pinatay ang lahat ng ilaw. Panahon na para sa sayawan. Sigaw ni Kapitan Goryo. Pinapunta kaming lahat sa plaza, kung saan may gitnang altar na may palamuti ng mga butot bungo. Ang mga bisita'y nagsimulang sumayaw, ngunit ang mga kilos nila'y parang hayop. Ang mga paay parang wala sa sahig. Ang mga mukha nila'y unti-unting nababago. Lumalabas ang mga mahahabang dila, tumutubo ang mga kuko, at ang kanilang mga matay nagbabago ng kulay, pula. Doon namin naisip, ito pala ang tunay na piyesta. At kami ang mga inihahaing panauhin. Nagkagulo. Ang mga batay kinakaladkad paalis. Ang matatanda'y walang pakialam, tila ba alam nilang mangyayari ito. Isa-isang hinuli ang mga kalalakihan at kinagat sa leeg. May sumisigaw, may lumalaban. Pero wala silang laban sa mga aswang. Ako'y nakatakas sa tulong ni Lola Maming, isang matandang mananambal. Pinahiran niya ako ng langis at binigyan ng pulang sinulid. Hindi ka nila maamoy hanggat suot mo ito. Anya, nakita ko mula sa likod ng punong kahoy kung paanong ang buong baryo'y nilamon ng mga aswang. Hindi nila sinunog ang mga bahay. Hindi nila kinuha ang ari-arian. Ang tanging layunin nila'y magdiwang. Gamit ang laman ng tao, kinabukasan, dumating ang mga sundalo. Tahimik na ang baryo. Walang dugo, walang bangkay. Wala rin si Kapitan Goryo at ang mga bisitang dumating. Ang natira lang ay ako, si Lola Mameng, at ang ilang bata na pinatakas niya. Hindi kami pinaniwalaan. Ang sabi ng militar,
nagkaroon ng sunog. Lahat ng ebidensya naabo, pero walang sunog. Ang amoy ng laman at dugo'y nanatili sa hangin ng ilang linggo. Ngayon, ako'y matanda na. Ilang taon na lang ay baka makasama ko na rin ang mga pumanaw. Pero nais kong ipaalam sa inyo, huwag kayong basta-bastang tumanggap ng imbitasyon sa piyesta, lalo na kung galing sa hindi nyo kilala. Dahil tuwing ika-21 ng Marso, sa tuwing madilim ang buwan, bumabalik ang mga bisita. At kung minsan, naghahanap ulit sila ng baryong handang magdiwang, ng piyesta ng mga aswang. Kung ikaw ay may kwentong katulad nito, ipadala lang sa Ulap Noir. Baka kwento mo na ang susunod naming ilahad. Ako si Jovi ng Ulap Noir. At hanggang sa muli nating pagkikita, kung magigising ka pa, subscribe for more true Pinoy horror stories tuwing gabi sa ilalim ng ulap.